tatlong bagay na ginagawa ng mga Chinese or Chinese Filipino kung bakit nagiging successful yung mga business nila or negosyo nila na pwede natin apply sa sari-sari store negosyo natin. Yes po, kahit maliit lang yung negosyo natin, if we want to be the best, then we have to learn from the best. Sino ba yung best when it comes to business? Hindi naman may pagkakaila, di ba? Yung mga Chinese or Chinese Filipino. So ano ba yung ginagawa nila? Number one na na-notice ko, yung utang ay utang, hiram ay hiram sa mga Chinese, pero yung bigay ay bigay. So, yun na nga. So, naka-differentiate yung dalawa, Pag binigay nila sa'yo, then binigay nila sa'yo. Hindi sila mag-expect ng kapalit yan. Pero, pag hiniram mo o pag inutang mo yan, dapat mo talagang bayaran kung makakautang ka. Just in case, papautangin ka nila, then you need to return the money. Yun. Paano natin ma-apply sa sari-sari store negosyo? Katulad din ng ginagawa nila, di ba? So, pag wag tayong bigay ng bigay masyado sa mga kakilala natin or relatives natin, ng mga stocks natin sa tindahan, na hindi na natin sila pinagpapabayad. Pag talagang bibili sila, then support na nila sa'yo yan as part of your business, as a negosyante, na matulungan ka nila in a way na magbayad sila sa mga kinukuha nila. And at the same time, if magpapautang man tayo, then we have to make sure that there is limitation. Papautangin lang natin yung mga may pamaraang magbayad at dapat nakalimit lang yung amount. Dapat nakaset kung kailan sila dapat magbayad. Once again, ang bigay ay bigay, ang utang is utang, 'di ba? So yun sa Chinese. Second thing is, bata pa lang yung mga Chinese na to, yung mga anak nila, maliliit pa yan, is pinagpapatrabaho na nila, or hindi naman sabing trabaho, parang ini-expose na nila, binibigyan nila ng mga maliliit na roles sa kumpanya nila, sa tindahan nila. Bakit? Kasi para bata pa lang, what's the better way to start is yung bata ka pa when it comes to entrepreneurial side, di ba? So, nalalaman na ng mga batang ito kung paano humawak ng pera at an early stage, di ba? Kasi sila yung nagkakaha, tinuturuan sila. So, paano natin ma-apply if meron kayong mga kids and blessing na may tindahan kayo? Then, paupuin nyo dyan sa kaha, di ba? And then, teach them slowly how to actually handle money. Di ba? Pag bayad sa kanila, pag sukli, turuan natin yung mga maliliit na bagay na to, di ba? Turuan natin sila kung paano magbenta ng item, paano mag-handout ng item, paano kumuha ng pera, at yung mga maliliit na bagay until they develop this sense of entrepreneurship sa kanila. And someday, magagamit nila both sa negosyo and sa trabaho din, di ba? So, parang gift na lang natin sa kanila yan. So, yun yung mga Chinese, yun yung usually nanonotice ko. Yung we heard stories, di ba, na minsan nga yung mga malalaking corporation, yung mga anak nila nagtatrabaho lang sa grocery, di ba? Parang immersion kasi yun Parang kailangan mong matuto bago ka maging boss. Parang ganun yata yun, di ba? And of course, if you like my videos, smash naman ng like or heart button, depende sa platform. And also paki-share naman and paki-favorites ng video. And comment naman kayo if agree kayo or disagree kayo sa mga tatlong ways na to. And lastly is accountability. So meron pa rin akong nakikita mga establishments, one example of is yung parang malaking establishment dito when it comes to wholesale na alam ko ng mga school supplies. Sobrang sikat na nila. Ilang taon na silang sikat, 'di ba? Galing pa sa mga nanay, sa tatay yata, sa lolo, talagang sikat na. And to think of, iisipin mo na, ay, marami ng branch yan, sikat na yan. So, pag pumunta ka sa main branch nila, isipin mo, siguro mga tauhan na lang talaga yung nagpapatakbo, or para may manager lang ganun. Hindi. Hindi ko naman sinasabi lahat ganito, kasi meron naman mga talagang sobrang dami na tagang negosyo na nag-handle na as managers. Pero, one example of this, and maraming pang ganito, is their accountability sa pera. Kasi, yung mag-asawang may-ari, yung babae yung nagkakaha, and yung lalaki is nagmamanage doon sa mga tauhan. Yes, may mga tauhan sila, pero yung accountability ng cash sa kanila pa rin. What I'm trying to say is, importante sa Chinese or Filipino-Chinese ang accountability sa pera. Kasi every centavo counts. Minsan tayo, pag may tindahan tayo, Pilipino tayo, tinatapon-tapon na lang natin. Ay, sige, wag mo nang kunin yung sukle. Okay na yung 50 cents sa'yo na yan.
Huwag ganun. Kailangan kinakount natin lahat ng sintabo na pumapasok sa atin upang maging successful yung accountability ng cash flow natin, di ba? So, try lang natin i-observe tong tatlong bagay na to, i-implement natin, and tingnan natin ano yung mangyayari, di ba? I hope you learned something and have a good day.